sexy love. Oh. Ay, sarap. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nakita nyo ba yung unang clips, yung unang video dito sa vlog na to? Nakita nyo, 'di ba, sobrang ganda ng parade. So, nung nakaraan ay may dinaos dito na occasion dito sa Sombate, Hungary. Ito lang sa lugar namin, yun yung Sabaria Festival. So, yung history kasi ng aming lugar, which is yung Sombate, dati daw siyang Sabaria bago pa siya naging Sombate, ganon. So, makita nyo doon yung yung history ng Sombate. Sobrang ganda, grabe. Sobrang daming exhibition na naganap at aking nasaksihan doon mismo sa parade na mismo. And sulit yung pagpunta namin. Libre lang yan guys ha, yung pagpunta namin. Sobrang ganda talaga nung festival nila, as in. May circus, may banda, kabila ang bukas na store, kahit ano mabibili nyo, may alak, may pagkain, meron silang Hungarian foods, lahat, pizza, burger, everything, nandun lahat. Sobrang ganda ng festival nila, and alam niyo yun, nakaka-amaze lang kasi first time kumakita ng circus. Hindi ako circus ba yun, yung fire dance sa personal. So nakikita ko lang siya dati sa alam niyo yun, sa Facebook, ganyan, sa Boracay, may ganun din actually, pero kasi, nakita niyo naman sa upload ko nung una yung mga clips, sobrang ganda, ma-miss kayo. So, ayun na nga guys, this vlog, syempre, sabi ko nga sa inyo, tatlakay natin every comments nyo, bablog ko na lang, kaysa replyan ko isa-isa. So, na-replyan ko na to doon sa kanyang comment section. Ito, ayan siya. So, sabi niya,
Ayan, basahin nyo na lang. So, ayan guys, ang sabi niya dito, kung ano daw yung maipapayo ko dun sa ano. So, dun sa kailangan bang ibigay yung original na passport sa agency or iwan yung passport sa agency. Kasi yung ibang agency daw ay hindi ka ila-line up kung sakaling hindi mo iwan yung passport. Eto kasi yan guys. Kaya nila pinaiiwan yung passport kasi para ano tawag dito, yun na nga yung purpose nun, para i-line up kayo and bukod dun, hindi na kayo maka-apply sa ibang agency since na qualified kayo sa agency nila. So, ganun, manpower pooling talaga as in, yun nga lang, pagka ganun, okay yun guys ha, okay yun. Pero kasi, tawag dito, tignan nyo rin kung gano'n sila katagal magpaalis. Baka naman kasi iniwan nyo yung passport nyo dun. Kasi once na iniwan nyo yung passport nyo sa agency guys, hindi nyo na makukuha yan. Unless na, kunyari, ipupull out yung passport nyo, yun. Ipupull out din nila kayo dun sa, sa manpower pooling nila. Ewan ko, parang ganun kasi yun eh. Ganun yung pagkakaalam ko, once na nagpaiwan ng agency ng passport. Kadalasan naman, ganun na yung patakaran nila nowadays, na kailangan iwan mo yung requirements, yung mga passport mo. Kasi ang reason nila doon, main reason talaga nila ay para, ayun, hindi ka na maka-apply sa ibang agency and doon ka na sa agency nila. Kasi minsan yung mga agency nahirapan din sila maghanap ng tao and kadalasan, kunyari, 'di ba, inano ka nila, niline up ka nila, tapos hindi nila hawak yung passport mo. Tawag ito, nag-apply ka sa iba, natanggap ka doon. So, dahil niline up ka nila, hindi mo na sila mapupuntahan kasi natanggap ka doon. Nagigets nyo ba guys? So, yun yung pinaka main reason kung bakit yung passport ay iniiwan sa agency. Ate May, ano bang reason, palagay mo, bakit iniiwan yung passport sa agency? Para hindi na sila makapag-apply sa iba. At saka hindi, baka mag-asikaso ng ibang kailangan. Ayun. Minsan kasi nag-asikaso sila ng kailangan yung passport. Oo, yun. Yun yung talaga yung pinaka main reason. Kaya nila pinaiiwan talaga yung passport para hindi na kayo maka-apply sa iba. Para sa doon na kayo naka-line up sa agency nila. Kasi minsan, pinapa-line up nila kayo. Tapos, ang nangyayari kapag nasa inyo yung passport nyo, mag-a-apply kayo sa iba. Yung process. Oo, sayang yung pinrocess nila sa inyo. Kaya pinapaiwan yung passport. Ganito yan, guys. Okay yon. Pero siguraduhin nyo na talagang ila-line up kayo. And siguraduhin nyo na mabilis sila magpaalis. Mabilis yung pag-alis nyo. Kasi yung iba, kinukuha yung passport, ang nangyayari, ang tagal naman nila magpaalis, ang tagal nilang mag-asikaso, ang tagal nilang mag-process ng papers. So, yung iba, pinu-full out yung kanilang requirements and passport para ayun makapag-apply sila sa iba. Kasi nga, hindi sila makakapag-apply once na hindi ninyo or hindi kayo makapag-apply sa iba once na hindi nyo hawak yung passport nyo. Dahil ngayon nga, nowadays, passport talaga yung hinahanap sa agency. Tapos may isa pang comment, ito. Ayan, lalagay ko na lang dyan. So, ayun guys, may nag-comment na tumatanggap po ba sila ng certificate kasi yung dati yung diploma ay nawala sa dati niyang trabaho. Alam ko kasi sa high school or kahit sa school guys, meron yan duplicate. Meron kayong 'di ba pag once naka-graduate ka, parang yung school mo merong record. Pwede kayong kumuha ng record doon. Kasi alam nyo guys, importante yung diploma talaga. Sobrang importante. Yan ang hinahanap na requirements. Hindi ko lang alam kung paano yung process niyan. Kasi yan din yung pinaka-problem nung isa kong pinsan. Na yung, wala siyang diploma. Parang tawag dito. Tapos hindi niya makuha dito sa high school na high school ba? Ganon. Kasi nasunugan dati yung bahay ng pinsan ko. Tapos nasunog yung mga requirements niya, pati yung diploma na sama doon. Yun yung pinaka problema niya kung bakit di rin siya makaalis-alis yung diploma niya. So, napakalaking bagay yan. Siguro, ang may advice ko sa'yo, kung talagang gusto mong pumunta dito or mag-apply pa Hungary or kahit sa abroad, kasi gusto mo muna yung diploma mo. Alam ko, puntahan mo yung dati mong school, tanungin mo kung meron silang dating record na talagang ka sa kanila graduate. Ganon, try mo lang. Kasi alam ko may mga duplicate yan. May mga record yung tawag ito, school. Madali lang naman sa kanila yan. Halimbawa, talagang graduate ka through computer, di ba? Kung may record ka talaga. Alam ko magagawang kanila na diploma, makakapag-request ka. Pero hindi ko alam kung ganun talaga.
try mo na lang tanungin yung administration ng school nyo dati kung paano yung gagawin mo at nawala yung diploma mo. So, yun lang guys. Tawag dito, yun lang naman. Pinakita ko lang naman sa inyo yung nangyaring parade, nangyaring sa Varia Festival dito sa lugar namin, dito sa Sombate, Hungary, Europe. Ayan. Tawag dito, which is sobrang ganda. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog na to. And, ayun, sumagot lang ako ng konting comment dyan sa comment box. Kung meron pa po kayong gustong alamin, isa-isahin ko yan, babasahin ko. And, ayun, ibablog natin sa susunod na vlog. So, kung meron kayong gustong ipagawa, sabihin nyo lang sa akin at meron pa kayo ibang katanungan bukod dito sa pagpunta ng Hungary, like sa sahod or ano. Sabihin nyo lang sa akin, magtanong lang kayo dyan sa baba. Sasagutin natin sa next vlog. So, yun lang naman guys. Ito lang yung vlog na to. Ayun pala, kung di pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel. And ayun, share niyo itong video na to. Share niyo yung mga recent vlogs ko, yung mga previous vlogs ko about dito sa pagpunta ng Hungary kasi malay nyo makatulong din doon sa makakapanood pa. O, diba? So, dito ko na lang po tatapusin yung vlog na to and see you again on my next vlog. Bye!